Yung pinagmamalaki nila Cadena Bill, naririnig nyo pa ba ngayon? Puta nga, kaano pa lang nga, kasusulat pa lang ng lintik na Cadena Bill na yan, hindi naman napag-uusapan eh. Ang dami po talaga natin batas, promise. Okay lang sana kung wala pang batas na, halimbawa, graft and corruption pa lang. Eh, ang laki na ninanakaw. Sige, gawa naman tayo ng plunder naman. Anti-plunder law. Nagawa na ninyo lahat ng batas. Batas pa rin. Boss Vance, kailan ulit babatak si BBM sa luneta? Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Ay yung babatak na ng lubid. Good evening sa lahat ng mga kababayan Pilipino at kabads. Hi, Chrissy. Boss, remember kung sino nag-benefit sa insurance ni Cabral? Hindi ko po alam yung sa insurance kung yung pag nagpakamatay meron pong insurance. No? May the Almighty Father bless, heal, protect, prosper, forgive you and your family always through Jesus Christ our Lord and Savior. Natawa na lang si Astrid eh. Nakasawaan nyo na si Badong eh. Nakapagtataka na isinabay nila ang pag-approve sa 2026 budget sa paghuli kay Pokis Drogon. Hindi naman siguro talaga talagang ipapasa na nila yun. Ano na nga eh, paso na nga eh. Dapat December pa nila yun eh. Kita nyo po, itong mga unang araw, dating budget pa po ang pinairal. Boss, wag nang iboto mga sumuporta na senador kay Soto sa 2028. Correct. Batas-batas, sila sira din naman sumisira ng checks and balances ng mga batas nila. Dapat ay padukot na ang mga wet po ni BBM kay Trump. Bakit naman wet facts yung naisip mo? Badong, baka naman huwag mo nang ulit-ulitin yung paggising ni BBM pa rin ng presidente kasi totoo yan. At wala tayong laban pag sinabi nila yan kasi yan ang reality. Hindi na hindi ko naman po kino-question yun. Ang sinasabi ko po, yung pag sinasabi ko po na pagising natin si BBM pa rin ng presidente, hindi ko po kina-question yun. Kasi ako nga, alam ko sa 2028 pa magkakaroon ng pagbabago ng presidente. Ang point ko po dyan, yan lang yung kaya nilang ipagmalaki. Kasi tayo, pag napag-uusapan si Tatay Digong, ano ba bang nagawa ni Digong? Halimbawa, tanungin tayo, ano ba nagawa ng presidente mo si Digong? Sige nga, marami tayong masasabi. War on drugs, build. Napakarami. Yun yung point ko. Sila, wala ka kung maipagmalaki. Kaya, ang tangi lang nila may pagmamalaki. Di bali na walang proyekto. Basta bukas, presidente pa rin si BBM. Hindi ko point na presidente pa ba bukas o hindi na. Hindi yun yung point ko. Yung, ano yung proyekto. Wala kang maipagmalaki. Kaya yung survival lang ang naipagmamalaki nila. Miski nga yung presidente, pinagmamalaki, ang huli niyang pronouncement na ipinagmalaki. Pwede na makautang ang mga member ng SSS sa SSS. Calamity ba? Calamity. Boss, sana ipahuli ni Trump si BBM gaya ng presidente ng Venezuela. Sunog. Boss, para sa akin, buhay pa si Cabral. Okay lang. Wala namang problema ron kung buhay pa sa inyo si Cabral. We are on the Tay kami naman signature campaign caravan kicking off from Bacolod City today to Mindanao. Grabe ah. Caravan nyo parang Bacolod to Mindanao.
Ayos yan. Hello Astrid Jobs M. Tatay Amik. Yan. Boss Buds. Nalibing na po ba si Cabral? Wala po akong balita kung nalibing na eh. Jobs. Boss, minadali ang budget para sa impeachment ni BP Sara sa February. Actually, late na yung budget. Enero na, hindi pa na ngayon pa lang po napirmahan eh, di ba? Late na po sila. Hindi po sila madali. Sir Buds, pa-shoutout po kahit po nakaka-stress na po ang nangyayari sa napakahudas na gobyerno, wala na po ba tayong magagawa? Meron. Bakit naman wala tayong magagawa? Ayan nga si Ami, kung nagpapapirma ng tayo kami naman. Ang pinakamaganda nyo pong magagawa, makinig kayo sa mga vloggers ng Duterte, suportahan nyo po. At the same time, natututo po kayo. Armasan nyo yung sarili nyo. Hindi yung armas na yung ibig sabihin, lahat ng kaalaman, natin, makinig tayo na makinig sa mga Duterte vloggers. Boss Baz, ang laki ng sunog dito sa San Cristobal, Calamba, Laguna. Oy, ingat kayo dyan. Sana may matulugan yung mga nasunugan. Tatak ng liberal yan. Gawa ng mga komisyon. Alam naman na lulutas pag delay. Tactics lang at dagdag paswelduin. Sila pa namimili ng members. Boss, bago mag-eleksyon sa 2028, dapat mapalis si Tokmol Garcia. Sa akin, immaterial na yan si Garcia pagdating po ng pag-landslide eh. Bakit si Lacson at Soto ayaw mag-imbestiga? Ito na yung pagkakataon nila kasi puro interview. Bakit hindi niya gamitin sa proper forum nila? Nakikita na yung totoong kakayahan niya at ni Soto. Alam niyo po, totoo po kayo dyan. No? Hindi po dapat panay-expose lang. Ano po ba pagkakaiba ng expose at saka ng committee hearing? Yung committee hearing po, mayroon po yung committee report. Yung committee report po, kasama po riyan yung recommendation. Ano yung rekomendasyon nyo sa committee nyo? Ire-recommenda nila na sampahan ng kaso si ganun. Sampahan ng kaso si ganun. Tapos po, yung mga nakuha nyo pong ebidensya, pwede na po yun ipasok na ebidensya sa pagsasampa ng kaso ng ombudsman. Malaking bagay po talaga. Yung expose po, wala po yan. Ano yan? May expose, Meron pang report, expose report? Wala po yan. Alam niyo po ba sa Senado at sa Kongreso, pag tinawag pong privilege speech, hindi ka pwedeng makasuhan doon kahit panay kasinungalingan yung sinabi mo ron. Privilege speech. Hindi po. Wala pong silbi. Di ba? Pampapapogi lang. Kaya kung totoo po sila na gusto po nila makatulong, kinakantsawan nila ICI, walang kapanyarihan. Sila may kapanyarihan eh. Lahat pwede nila. Itong abogado ni Cabral, patawag nila. Ang dami palang sinabi sa kanya ni Cabral na nabubuhay pa, patawag. 2026 kasi mainit na usapin ito. Masyadong obvious kung ngayon sila mangungurakot. Paano mawawalan ng kurakot? Tignan nyo, pinupuna po sila. Ito na lang magandang halimbawa. Pinupuna sila ni Libiste sa 2 million na bonus. Ang point lang, yung kurakot nila, hindi na nila sinasabing kurakot. Binabansagan na lang nila ng ibang termino. 'Di ba? Yun lang yun eh. Nariyan pa rin, wala naman nakukulong eh. Boss, bakit ang hina-hina natin at ang lakas-lakas nila? Alam naman natin na may mali sila, pero bakit wala silang takot sa atin? Ilan lang sila. Hindi ko maintindihan kung saan mo kinukuha yung salita na ang hina-hina natin, ang lakas-lakas nila.
Ikaw na rin na nagsabi, ilan lang naman sila. Ang lakas-lakas nga natin, kaya nga takot na takot sila. Siguro, ang gusto mo lang sabihin, bakit hindi natin sila mapuwersa na mapalayas? Democratic po tayo. Demokrasya po yung pinaiiral natin, di ba? Binoto po yan ng tao Unless na magkaroon ng people power. Ang lakas-lakas natin. Tama ka ron. Ay, baliktad yung sinasabi mo Ang layo sa survey, di ba? Ang lakas-lakas ni BP Sara sa survey. Paano tayo naging mahina? Depende po sa perspective yan Mukha lang tayo mahina kung ang purpose ninyo, gusto nyo ngayon na. Ngayon na maging presidente si Inday Sara. Kaya nyo sinasabing mahina tayo. Di ba? Astrid Elia anak. Pero kung ang perspective nyo pagdating ng eleksyon, makikita nyo, ang lakas-lakas na. Sir Baz, hindi kaya diversion ni Boying pagdakip kay General Pokis? Wala pong kinalaman si Boying sa pagdakip kay General Pokis. Bakit si Lacson at Soto ayaw mag-imbestiga? Ito na yung pagkakataon nila. Yan. Correct. Si Bangag hindi na magtatagal. Baka 2 to 3 months na lang siya sa Malacanang. Badong laki ng bago mo nung una kitang napapanood. Takot ka sa tubig. Ngayon lagi ka mukhang bagong ligo. Makinis ka na lagi. Si Ma'am Emma naman. Amik, aabot ba yan dito sa norte? Maski pinirmahan ni Bangag ang budget, kapos pa rin ang budget. Talagang kapos po. Kung ang meaning nyo ng budget ay yung may pera ba tayo, matagal na po tayo nag-ooperate sa deficit budget. Lalo na tong panahon ni BBM. Saan ba makikita yung listahan ng Tay Kami Naman? Nakabidyo ba pag pumirma? Yan. Jab, sorry. Late response on duty pa mi. Kinig lang. Good PM Boss Buds, pananakot lang sa mga kritiko ang ginawa ni BBM kay General Pokis. Correct ka naman dyan, Isidro Habin. Tama yan. Yang sinabi mo na yan. Magandang gabi po, Boss Buds. Yan. Sandy Escolano, meow. Okay lang, crazy. Yan. Binago lang yung style nila, nasa NEP na ang pork. Yung president to farmer na allocable. Crazy Brook, good evening po. Drogon, night shift jobs. Sinisilip yung salin ni Tatay Digong at Inday kung paano nababayaran pa daw si Kaufman. Di ba pwedeng utangin naman ang abogado? Alam nyo, hindi ko po, eto magtapatan tayo Kasi meron din ako nakitang post Sabi, akala ko ba mahirap lang sila Digong? Bakit si Katie daw? Rampa ng rampa na parang anyaman-yaman. Alam niyo po, wala po nagsabing mahirap ang mga Duterte. Ang sinasabi po namin, yung mga Duterte po, simpleng pamumuhay. Hindi, anong tawag doon? Hindi po sila magharbo. No? Hindi po, nakita nyo naman yung salin nila Milyonaryo po sila. Sa bagay, yung ano po kasi, yung yaman po kasi, ano yan di ba? Nakadepende. Kaya nga may milyonaryo, may bilyonaryo. Milyonaryo po yung mga Duterte. Kaya lang hindi po sila, ano tawag doon? Ang bawal po kasi sa gobyerno, yung magpakita ka ng karangyaan. Hindi po sila mararangyang mga tao kumakain sa mga
sa mga, anong tawag doon? Karinderya. Kaya lang, bias din yun eh. Sa probinsya po kasi, yung mga kainan, parang mga karinderya eh. Yung sikat nga na molo, pansit molo sa Iloilo eh. Parang karinderya lang eh. Depende kasi yan sa ano eh. Tayo kasi dito sa Kamaynilaan, nasanay tayo na itsura. Itsura yung pinagbabatayan natin kung pangmayaman o pangmahirap yung isang ano. Pag sinabing karinderya dito, pangmahirap. Doon kasi sa probinsya, ewan ko lang kung sa lahat applicable yan ha. May mga mukhang karinderya lang pero dinadayo. Tourist attraction. Tourist spot yung lugar na yun. Tourist kainan ng mga local tourists. Yung lugar na yun kahit parang karinderya lang. Halimbawa, dyan sa Iloilo, yung pong Betongs ba yun? Yung original na pansit, hindi, pansit molo. Ano na nga yung isa? Lapas Batchoy. Hindi mo makukumpara na high-end restaurant yun, pero dinadayo yun. Yun yung point ko.